Hey everyone, it's Mommy Kath and welcome back to my channel. This is a very new setup na naman, sit-down video. And sa video natin ngayon, alam niyo naman kapag may sit-down videos tayo, meron tayong certain topics na pinag-uusapan, heart-to-heart talk. Topic natin ngayon mga momshi is all about wedding. Yes, finally, i-share ko na din sa inyo ang preparation namin for our wedding. And yes, we are officially engaged. So we've been planning this wedding for quite some time now. Couple of months ago na siya, and actually medyo nangangalahati na kami sa aming wedding planning. And actually wala nga akong balak na i-share pa siya kasi parang gusto ko na lang i-upload kapag tapos na yung clips and everything. Pero one time naisip ko na oo nga no, pwede ko rin siyang i-share sa inyo guys, lalo na yung mga helpful tips ko during the process para makatulong din ako for my fellow future brides-to-be. And ayun, alam ko very stressful and chaos and everything, lahat ng preparation for a wedding. Whether it is a civil wedding, intimate wedding, a grand wedding, or whatnot, sobrang nakaka-overwhelm talaga yung process. Yeah, I'm here to talk about those struggles para pare-parehas tayong may matutunan. So first, i-discuss natin kung ano nga ba yung napag-decide namin na kind of wedding that we would want to have. First, a little bit of a short story lang. At first, when we were talking about getting married, kung ano nga bang klaseng kasal yung gusto namin, I first opened up about a civil wedding. Like going sa mayor, yung mga ganun sa city hall. I was the one who suggested to have like that kind of wedding first. And if may plan kami na to make it like a little bit grand, pero hindi naman super grand. Pero if we want to invite our close family, relatives, and friends someday, planuhin na lang namin next time yon. Ang importante is, magkaroon muna kami ng parang civil wedding muna, tapos to follow na lang yung parang celebration. But then, my partner Pao suggested that why not do it one time, big time. Not really big time, but as in, one time na lang, para isang gastos na lang, isang ceremony na lang. Guys ko na, oo nga no, why not do that instead? Para isahan na lang din, isahang celebration, isahang gastos, isahang ceremony, and isahang, alam mo yung isahan na lang yung mafe-feel mo na, that this is it, we are getting married. So, that's the idea. And then, sunod-sunod na yung planning. Syempre, at first, medyo na-overwhelmed tayo sa mga stages of planning. Alam naman natin sa ngayon na marami nang nagkalat na kung ano-anong article or website or help needed when it comes to planning a wedding. So, hindi na tayo super blank na hindi natin alam totally kung ano yung dapat nating umpisahan. So, syempre, Google tayo kung ano man yung mga process, kung ano ba yung permits na kailangan gawin, kung ano ba yung mauuna na kailangan unahin when planning a wedding. Say hi to them. Hi. Prime is here. Naglalaro siya habang tayo ay nagwa-vlog. Thankful ako na marami talagang guide kung anong dapat mong unahin, pero mas naging grateful ako nung nag-join ako sa Facebook page ng The Budgetarian Bride, Bride and Breakfast Community sa Facebook groups. Kasi doon, mababasa mo yung kung anong mga struggles ang pinagdadaanan ng mga future bride-to-be when it comes to planning a wedding. Kasi alam naman natin na yung mga future brides-to-be yung talagang hands-on, medyo bilang lang sa mga lalaki ang medyo hands-on sa mga ganitong klase ng event. But I'm very thankful that whatever it is, kung anong mga mapag-decide na theme or yung motive or yung kung ano-anong mga suppliers, is talagang supportive lang kami, both ni Pao, sa kung ano man yung decision namin or kung ano man yung kailangan naming gawin or i-plan for our wedding. And we are still on the process of completing all the requirements, all the
suppliers. Kwento ko muna kung ano yung napag-decidean namin na wedding or kung ano yung mga pumasok sa isip namin. Syempre ako bilang Katoliko, syempre ang dream wedding ko talaga is church wedding. And alam kong magigets naman yun ng kapwa ko Katoliko. And syempre alam ko kahit hindi naman Catholic, meron kasi tayong kanya-kanyang dream wedding, and hindi naman ibig sabihin na kapag hindi na yun yung gagawin mo sa wedding mo is hindi na magiging okay or hindi ka na magiging happy. But then you have to be, you have to compromise as well with your partner kung ano nga ba yung gusto nyo pareho, and then meet halfway. We originally planned a wedding date beforehand, but due to some circumstances, hindi natuloy yun. So, we decided to move the wedding date for a couple of months. Minsan, di ba, meron tayong mga specific and memorable date na gusto natin, na doon natin siya gagawin yung ceremony itself, para kapag sinelebrate mo, sobrang significant nung date na sineselebrate nyo taon-taon. But then, that didn't happen due to some circumstances, pero okay lang yan. We decided to move it on a different date na talagang okay sa amin pareho yung date na yon. And nakatulong din na meron kaming kinuhang coordinator, which happens to be my cousins, and they have this experience when it comes to wedding coordination. Talagang marami akong napapagtanungan. And balik tayo dun sa Facebook groups na minention ko earlier, the Budgetarian Bride and Breakfast Community. Marami pang kung ano-anong wedding groups dyan na pwede nyong salihan. Tapos, halos everyday, nagbabasa-basa lang ako ng mga situations nila, and kapag may problem or specific scenario na nag-arise or naisip ko, sinesearch ko lang doon, and then marami na kayong comments na makikitang mga suggestions, kung ano yung mga uunahin yung gawin. We recently had our prenup shoot, and hindi ko din ini-imagine na magkakaroon kami ng prenup shoot, but again, sabi nga nila, it's a once-in-a-lifetime opportunity, and isang beses ka lang ikakasal sa buong buhay mo. So, why not make the most out of it without really hurting your budget? So, it's more about the budget skills while making sure that you will get the experience that you want and you're dreaming of. So, we had our prenup shoot, and i-share ko muna sa inyo kung ano yung mga na-accomplish na namin na list for our wedding. So, unahin na natin yung pinakauna. Of course, ang pinakaunang dapat natin pag-decidean is, syempre, kapag mag-i-inquire ka, medyo nalito nga din ako nito before. Kasi I started inquiring for some suppliers. Syempre, mauna yung venue, kung saan gaganapin yung wedding, mga suppliers like host, makeup artist, photographers, videographers, at ang unang-unang itatanong nila sa'yo kapag nag-inquire ka is actually 3 important things lang. The date of the wedding, the venue, and how many yung invited or how many guests. So, yun talaga yung top 3 na laging tinatanong nila sa akin. So, it's very important. The first priority natin is to set a date. Talagang mag-decide muna tayo ng specific date na gusto natin, kasi doon talaga mag-uumpisa ang lahat sa date ng event. Why? Kasi syempre yung mga suppliers natin, meron din silang booking, reservations na process. So, syempre tatanungin nila muna kung kailan yung date to make sure na available ba yung date na yon for them or not. Syempre, hindi ka nila i-entertain kapag alam nila na yung pre-provide mong date is may nakabook na sa kanila with that specific date. So, syempre, yun ang unang-unang pag-decidean nyo. The date and the venue, kung kailan, the date, kung kailan yung inyong wedding. Venue, kung saan to gaganapin, of course. And, yun, kung ilang guests. Yung 3 things na important yung pag-decidean muna before you really inquire for some suppliers. Since you have your date, your venue, and kung ilang packs, kung ilang guests, madali na lang yung lahat. And madali na lang kayo makakapag-inquire ng mga pending suppliers. So, after we decided for a date, nag-start na kaming
ikot-ikot around the area. Ayaw kasi namin nung super layo, like dadayo ka pa ng Tagaytay, Quezon City, province, or kung saan mang destination wedding. Kasi syempre, medyo masakit. Una, masakit siya sa bulsa. Syempre, imbes na malapit na lang sa inyo yung vicinity ng pinaka-venue. Syempre, kailangan mo rin isipin yung mga guest mo kung paano sila makakapunta doon. Magastos siya talaga. Yun talaga yung main reason bakit gusto rin namin na around the vicinity lang din. And luckily, we have a lot of venues available near us. So, inisa-isa lang namin yung mga nag-search kami kung saan pa pwede. And alam nyo ba, timingly, kapag umaalis kami ng bahay, pag nagpupunta kami sa mga nakikita namin na venues, may mga nadadaan na kami along the way na, oy, may events place din pala dito, why not inquire? And then yun, nag-inquire kami, of course, first, kung gaano kaganda yung lugar, yung laki ng lugar, na kakasya ba yung pinag-decidean yung guest, kung ilan yung guest na invited. And then, of course, the budget, so we can compare the budget sa mga venues na nakita namin. And then, mafe-feel mo naman yun kapag nakita mo yung venue, kung ito na ba talaga yung right place. Mafe-feel mo siya kung, dito ko gusto talagang ikasal. Siyempre, hingi tayo ng guidance kay Lord kung saan niya tayo dalhin na tingin natin na ito yung perfect place for us. So, ipaparamdam naman sa atin yun ni Lord. And yun, once you decided for the venue, next would be the guest list. So, mag-list. Ito na yung parang pinaka-stressful sa lahat is yung guest list. So, pag-usapan natin yung ibang mga side comments ng kapwa natin when planning a wedding would be hati kasi yun eh. Hati. Kasi, syempre, hati din yung, halimbawa, may mga kanya-kanya tayong opinion about having a wedding. Syempre, may mga tao na sasabihin na bakit kailangan pa ng mag-invite ng marami, pwede namang intimate lang, or pwede namang sila-sila lang, like a civil wedding, intimate wedding, kung ano-ano pa. Well, that's two things lang naman for me. Ako, opinion ko lang naman siya. Yung mga ayaw ng grand wedding or yung mga gusto lang yung sila lang mag-partner and yung immediate family members, I guess those are the ones na small lang yung kanilang peers or wala silang super laking members ng family or relatives, or it might be na hindi nila super ka-close yung other relatives and friends nila. Small lang yung group of friends na meron sila. That's why they probably decided to have like a small or very intimate wedding. And then second one is yung mga choice na maraming i-invite. Pag birthdays, family reunion, talagang malaki yung aming family. So, I think medyo unfair naman kung pipili ka lang sa iyong relative ng, ay, ito yung favorite kong tita, favorite kong pinsan. So, ito lang yung invite ko, which is, kailangan mo rin i-consider yung mararamdaman din ng iba mong relative and friends. And, to be honest, kung kaya nyo namang i-squeeze yung budget nyo, na nai-invite nyo yung mga gusto nyo talagang maging part ng wedding nyo, why not do it in your own way and not try to please someone's opinion? Gusto nila na small wedding? Then do it sa wedding nila, diba? Gawin mo sa kasal mo, pero not to comment on others' wedding planning. May nag-comment man na, kung ako magpapakasal, gusto ko ganito lang. Respect everyone's opinion na lang siguro, or just keep it to yourself kung sa tingin mong medyo taliwas kayo ng plano ng friends mo or relative mo. It's all about respecting each of our decisions na lang din, diba? Tapos, support lang tayo. Ganon. And, alam ko marami talagang nasistress dyan about sa guest list na yan. Base sa mga nababasa ko. Pero, ako naman, like kami naman, hindi kami ganun na super 100% stress. Konti lang. Kasi, alam namin na ito lang yung allotted namin. Pero may mga pending pa kami na gustong i-invite. Yun lang yung mako-comment ko about dun. Huwag tayong magpa-stress over a guest list. So, I think yung maisa-suggest ko lang is
kung kaya naman ng budget and kung ano yung gusto ng puso mo, kung ilan yung gusto mong i-invite, then go for it. And God will provide naman sa mga plano natin, basta una sa lahat si Lord, and lagi tayong humingi ng guidance sa Kanya during our preparation time. And tama naman na what matters is the marriage itself and not a wedding. So, let's do our best, mga brides-to-be, na iplanon smoothly and stress-free yung ating wedding at the same time. And good vibes lang. Ayun, wag tayong magpa-stress. And kung kaya namang gawa ng paraan, then wag na tayong mag-dwell dun sa specific problem na mag-a-arise during our wedding planning. Yun, kung merong mga nagko-comment sa inyo na friends and relatives na sinasabi na, kasi dalawa lang yan dalawa lang talaga yung sasabihin niya nila, bakit ang bongga ata nung piniprepare mong kasal, or bakit naman super intimate lang nung wedding mo. So dalawa lang talaga yan, and walang ibang makakapag-dictate sa'yo kung hindi kayong dalawa ng partner mo, kasi kayong dalawa yung nagpaplano and kayong dalawa yung gagastos, hindi naman sila. So don't try to please them, don't dwell on that specific comment, kung ano man yung comment nila about sa wedding planning mo or sa magiging wedding mo. Yun lang yung advice ko, huwag kayong magpa-stress. Pasok lang sa isang tenga, labas sa kaliwa. At the end of the day, kayong dalawa lang nung partner mo yung nagmamatter, yung decision nyo lang dalawa. Kasi yan nga, isipin nyo, hindi naman sila yung gagastos, diba? So I think, wag na lang din kayong sumagot or mag-comment negatively, kasi medyo baka pagmulan pa siya ng misunderstanding. Good vibes lang, and ayun nga, maraming ganun akong nababasa. Usually pa nga ang mga hindi nagkakaintindihan is yung bride and yung kanilang mom, mga ganun, kasi parang gusto ni bride, intimate lang, gusto ng kanilang parents is super bongga, kasi alam naman natin, intindihin natin na yung parents natin, hindi lang tayo yung excited sa ating kasal, kung hindi pati yung parents natin, kasi lalo na kung first time nila na magkakaroon ng ikakasal na anak, syempre excited din sila. So kapag may gusto silang i-invite, gusto silang suggestion, feel free to listen to them, kung ano yung mga kaya nyong i-compromise, kung ano yung mga kaya nyong pagbigyan sila sa little request nila na hindi naman super, alam mo yun, impactful to your plan, then go ahead and do that para everybody happy lang, and yun, stress-free lang. After deciding kung ilan ba yung guest and yung mga guest list, syempre ang next na dyan is yung invitation, kailan mo sila i-invite. And sa case namin ni Pao, gumawa kami ng save the date, which is sinend na namin yung invitation to our family, friends, and relatives na gusto namin i-invite sa aming kasal. Isa yun sa dahilan kung bakit maaga yung aming prenup shoot ni Pao, yung aming photo shoot. Yeah. Kasi ginamit namin yung mga photos namin for our invitation ng save the date, yun, sa save the date. Kailan nga ba ginagawa yung prenup? Suggested siya na 3, yung iba pa nga parang 6 months before the wedding, pero 3 months away from the wedding itself, pwede na kayong mag-prenup shoot. At first, naghanap kami ng mga venue kung saan pwedeng gawin yung prenup. And syempre, yung mga nasa isip namin is yung mga park lang, like Wildlife, La Mesa Eco Park. Yun yung mga parang first na kinonsider namin. Pero given na si Paolo kasi super mahihain siya and ayaw niya, syempre, pag pumupunta kami sa park, syempre hindi lang kayo nandoon, tapos ayos kayo, magpipictorial kayo, syempre mahihiya kayong mag-post sa harap ng maraming tao, or mahihiya kayong mag-pictorial ng maraming nakakakita sa inyo. So we decided din, actually ako pinupush ko na kasi nag-visit kami sa La Mesa Eco Park, malapit lang din yun sa amin, and then sobrang dami ring tao. And yun yung isa nyong kailangan i-consider na syempre pag mag-prenup shoot kayo, maraming makakakita sa inyo. So kung medyo mahihain yung isa sa inyo, yun lang yung medyo magiging struggle dun. Kasi magpo-post-post kayo sa camera. And so nag-search si Pao ng mga private places na pwede naming puntahan for our prenup shoot. And we decided to do it
sa Flores Garden in Antipolo, Rizal. Yun yung binook namin. Actually, nung time na yun, bumabagyo-bagyo pa. And talagang super blessed kami kasi si Lord binigyan talaga kami ng good weather. Although, hindi siya super sunny, hindi siya super maaraw. Parang, saktong kulimlim lang and liwanag for our shoot kasi morning yung aming pina-reserve. So, 5 hours yung pwede mong ipa-reserve dun sa lugar na yun. Tapos, meron ka ng access sa kanilang villa, which is may 2 bed siya inside the room, air-conditioned room, may wifi, so you can invite some of your family members habang nag-shoot ka. Sa case namin, nung nag-prenup shoot kami sa Flores Garden is sinama ko yung aking, syempre kasama si Prime, kasama yung aking father and yung kapatid ko kasi we decided na yung for our prenup, hindi na kami nag-video. Medyo kasi yung video, medyo may pagkamahal ng konti compare sa photos lang. So, I think okay na kami sa pictures lang. So, we just hired a photographer that time. Hindi na videographer. Kasi meron naman akong camera and then in-invite ko yung kapatid ko, si BJ, para siya yung magve-video sa amin. Parang konting video clips ng behind the scenes during our prenup. Tapos, yun na yung gagawin namin parang video highlights for our prenup shoot. And that's it. Very simple lang. Meron lang kaming 3 layout or 3 outfits na pinaghandaan. Wala kaming kahit anong props. Parang, syempre meron kaming formal attire. Yun yung una namin. And then, second would be semi-formal. Yung parang pang civil wedding outfit. And then, third, yung casual lang. Parang pang mall lang, ganyan. Pang gala-gala na outfitan. So, parang 3 layout siya. Yun yung sakop dun sa package ni photographer. Shout out to JMC Clicks. Very, very mabait si Sir Jeff, yung photographer. And talagang hindi kami na-awkward sa kanya. Sobrang sarap niyang katrabaho. Magaling siyang magpa-post sa kanyang clients at magaling siyang magpatawa. Kapag wala ka nang maiisip na post or kapag sinabi ni photographer na okay, candid shots lang yun, yung tipong tawa-tawa lang kayo, usap-usap lang, parang walang nangyayari kayo. Parang kayo lang yung tao sa mundo. Parang magaling siyang mag-build ng rapport to the point na talagang matatawa ka tapos makukuha niya yung shot na gusto niya. And, mabilis lang din guys, yung process ng kanyang editing. Biruin mo kung sa iba yun, naabot pa yun ng 1 month or so, bago mo makuha yung raw files. Pero sa kanya, in 1 week guys, in less than a week, nakuha na namin yung aming raw file. Syempre, kasama yun sa package, para makuha namin lahat ng shots. And total of 500 shots ata above yung binigay niya sa aming raw file. And then, after nun, mga 1 week, in a week, nakuha na namin yung edited photos, which is nasunod talaga yung gusto ko. Sabi ko kasi, ayoko nung super bright or super colorful na vibe ng photo. Gusto ko yung parang moody type lang, yung parang medyo may gradient effect, may dark effect sa background kasi yun yung bagay sa lugar. Kasi yung lugar niya is parang forest style and yung formal attire namin is red and black, which is bagay yung medyo may pagka-darker side ng photo effect. And guys, about naman sa makeup, alam ko sa sarili ko na marunong ako mag-makeup, but hindi entirely na to the point na magugustuhan ko yung, alam niyo yung register ng makeup ko sa camera. And for a photo shoot, kailangan mo talagang may bongga kang makeup. Si Pao naman, may dala naman akong foundation. So, nilagyan ko lang siya ng pressed powder and konting lipstick para hindi siya super maputla sa camera. Kasi kapag may photoshoot ka, hindi pwede na talagang as in bare face ka. Siyempre, kailangan mo din ng konting color, pop of color sa iyong face. Kahit na lalaki, kailangan medyo may konting lip tint or lipstick. Konti lang naman and then konting foundation lang. Yun lang. Tapos for me naman, nag-hire ako ng makeup artist na taga dito lang din sa village namin. Airbrush effect na siya. Talagang nag-last siya hanggang pag-uwi. Pak na pak pa rin talaga yung makeup ko. Tapos, nagustuhan ko rin yung contact lens na ginamit niya. Free na din yung contact lens na yun. Gray color. So, nagustuhan ko yung look ko. Very simple lang siya. Yet, maganda yung effect niya sa aming photos. Yun nga pala guys, isa pa doon kung bakit ako nag-hire ng makeup artist is isa rin siya sa kinoconsider ko na kunin sa aking
pinaka-wedding for my own makeup artist. Kasi, at saka kaya din kami nag-decide na magkaroon ng prenup shoot is to test out yung quality ng photos and yung photographer na kukunin namin for our wedding. So, hitting 2 birds with 1 stone siya, mga momshies. Like, first, yung photographer namin, doon namin na-test kung gaano siya makipag-interact, kung paano siya makipag-usap sa amin as client and photographer relationship, alam niyo yun. And super na-satisfy kami sa kanya talaga, sa quality ng work niya, sa attitude niya, sa personality niya talagang okay siya. So, doon namin napag-decidean, syempre, na okay siyang photographer, okay yung quality. So, siya na yung kukunin namin for our wedding. And, second would be, yun nga, yung makeup. Kaya, nag-decide din ako na, sige, etong makeup artist na to, siya kasi yung napag-inquirean ko na kung magkano yung package niya for wedding. And, syempre, meron din siya for prenup na basic package. So, I also grabbed that opportunity para mas makilala pa yung makeup artist ko and para matest ko kung ano yung quality ng kanyang work as a makeup artist. And also one of the reasons why we decided to do a prenup shoot and hire a hair and makeup artist during our prenup shoot. After our prenup shoot, we decided to edit our save the date and invitation, and then nag-decide na din kami kung nag-list down kami kung sino yung mga kukunin namin na principal sponsors for our entourage, mga flower girls, kung sino yung kukunin namin na pastor for our wedding. Yun na din yung mga wino-workout namin. And then, importante guys na mabook nyo na sila first hand kasi yun nga, pag meron silang reservation or booking fee para at least yung date na napili nyo, yun na yung i-reserve nila for you. And right now, we are back on track sa process namin naman na kompletuhin yung mga kailangan namin. Gusto kasi namin 1 month before our wedding is kompleto na yung aming mga kailangan. And wala na kaming problemahin past sa maging smooth sailing na din. And syempre may time kami to clear our minds, to rest for a bit before the big day. So, we are also looking for our attire, kung ano yung wedding gown na isusuot ko, kung ano yung suit for Pau and Prime, and we decided na why not, parang terno sila ng suit and everything. So, nagka-canvas na din kami ng aming outfit for our wedding. And pakita ko sa inyo guys yung short clips lang ng mga pagtatry ko ng mga wedding gowns. Syempre, we also have to decide kung ano nga bang klaseng wedding gown yung isusuot natin. And alam ko, ipaparamdam naman sa atin ni Lord yun kung eto na ba yung gown na para sa'yo. Mafe-feel mo rin yun pag sinukat mo, tas nakita mo talaga sa salamin na suot-suot mo yung gown na yun. Mafe-feel mo yun na eto na yung para sa akin na wedding gown. Nagtingin na rin kami ng aming wedding ring kasi yun yung isa sa medyo malaking purchase din na kinonsider namin kasi at the end of the day, sa lahat ng gastos mo sa iyong wedding, yung wedding ring yung maiiwan sa inyong dalawa na makikip nyo talaga and susuotin nyo for the rest of your life. So, yun din yung isa sa kailangan nating paghandaan and pag-decidean din and pagka-budgetan. Like what I've mentioned earlier, mga momshi, we're still in the process of making everything as smooth as possible and completing everything. Our suppliers, souvenirs, gifts for principal sponsors, and kung ano-ano pa. So, i-update ko kayo for the part 2 of our wedding preparation vlog. So far, those are the things that I wanted to share with you guys. And i-update ko kayo sa part 2 ng ating wedding preparation vlog. And let's see kung ano pa yung mga i-share ko na mga progress namin for our wedding preparation. Thank you so much, momshies, for watching, and happy preps sa mga future brides like me. Stay safe. God bless everyone.